Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, hi, good evening po sa inyong lahat na nakatutok ngayon sa Papa Dudut Stories at Kaistorya. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Damian, isa akong gay at kasalukuyang nagwo-work bilang parlonista dito sa Tandang Sora, Quezon City. Matagal mo na akong listener way back 2014 pa yata. Palagi kasing nakatutok sa inyong programa ang aming parlor at lahat kami ay masasabing affected sa istorya kasi maganda talaga pakinggan at saka nakaka-relate talaga kami. Siya nga pala, Papa Dudut, ay bibihira lamang akong makarinig ng horror stories sa radyo. Pero natuwa ako nang madiskubre ko na nagtatampok pala kayo ng mga kwentong katatakutan sa inyong YouTube channels na hawak ninyo. Kaya heto ako, Papa Dudut, nag-decide na i-share ang aking true story na nakakatakot na nangyari way back December 2000. Bago maganap ang kinikilabutang Rizal Day bombing. Papa Dudut, meron akong best friend doon na bakla din, si RC. Nakilala ko siya noong 1997 sa isang parlor na pinagtatrabahuhan namin sa Quiapo sa Maynila. Siya ang breadwinner ng pamilya. Pinag-aaral niya noon ang mga pamangkin niya. At siya ang gumagastos sa pagpapagamot ng kanyang ama na may diabetes. Mahirap ang buhay ni RC at puno ng pagsubok. Pero sa kabila noon ay nananatili pa rin siyang masayahin at positibo sa buhay. Samantala, dahil sa pareho kaming bubbly ang personality at malakas pareho ang aming sense of humor, kaya agad kaming nag-click. Naging magka-vibes kami dahil pareho kami ng interest, although magkaiba kami ng taste sa lalaki. Ako kasi ang gusto ko ay yung twink type, habang siya naman gusto niya sa lalaki ay yung tipong macho at mukhang nambabalibag sa kama. At yun nga, Papa Dudut, simula 1997 hanggang 2000 ay naging mag-best friends kami ni RC. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na magtatapos ang aming pagkakaibigan noong December 30, 2000. Natatandaan ko noon. Pareho kaming naka-leave noon sa trabaho at kagagaling lamang namin sa Quiapo Church nang mag-decide kaming umuwi ng sabay. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking mama sa cellphone na Nokia 5110. Pinapauwi ako kaagad kasi may emergency daw sa bahay. Siyempre nagpanik ako noon. Ang buong akala ko talaga ay may nangyari ng masama sa sino man sa pamilya ko. Kaya dali-dali akong nag-aya kay RC na umuwi na lamang muna kami. Nagpasya kaming mag-LRT noon dahil wala kaming masakyang jeep kasi maraming tao sa Quiapo. Karamihan kasi ay naghahanda na para sa palapit na New Year. Anyway, sa tayuman ako bumaba noon habang si RC ay bumaba pa sa Arpapa. Marami-rami na rin ang mga nag-aabang ng tren noong umakyat kami sa Carriedo Station at kinakalabit at tinatawag niya ang atensyon ko kapag may nag-sight siyang mga gwapong mga lalaki. Natatandaan ko na nahuli ko pa nga si RC na nakikipagkindatan sa isang gwapong lalaki sa kabilang side. Biniro ko pa nga siya na itutulak ko siya sa riles ng tren kapag hindi siya tumigil sa kalandian niya.
Hanggang sa dumating na nga ang tren. Hindi ko makakalimutan yung number ng tren na yon na 10:37. Paghinto pa lamang ng tren at pagbukas ng pinto ay nagtulakan na ang mga pasahero. Nainis pa nga ako sa isang pasaherong lalaki na nasa likod ko kasi dinakma ang puwit ko. Well, hindi ko naman siya masisisi kung humanga siya sa korte ng likod ko kasi that time ay sexy talaga ako. Mahilig pa ako magsuot ng fit na jeans para kita ang tambok ng puwit ko. Hindi ako masyadong nagalit noon kasi that time ay gandang-ganda ako sa sarili ko. Pero binasag yun ni RC at sinabi niya sa akin na balak daw akong dukutan ng lalaki ng wallet ko na nasa likod ng bulsa ng jeans ko. Nakita at nahuli lang daw niya sa akto ang lalaki kaya dinakma na lamang daw nito ang puwit ko. Pero alam mo Papa Dudut, pagpasok ko pa lamang sa tren, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Alam mo yung feeling na bigla kang kinabahan ng walang dahilan. Napalingon pa nga ako sa isang lalaking mukhang foreigner na Bombay, Malaysian o Indonesia na nakatingin sa akin. Oo Papa Dudut. Nagkatitigan kami ng lalaki at dahil sa may itsura naman yung lalaki ay nagpakyut ako. Pero yung ine-expect ko na susupladahan ako ng lalaki ay hindi naman nangyari. Ngumiti ito sa akin pabalik at kumindat, sabay alis ng tren nang huminto sa kasunod na station. Pero Papa Dudut, imbis na kiligin ako ay bigla akong kinabahan. Ewan ko, pero parang nabasa ko ang iniisip niya. Yung ngiti niya sa akin ay hindi admiration kundi parang babala. After niyang buwaba noon sa station kasama ang ilang pasahero, ay hindi na ako mapakali para bang gusto ko nang buwaba ng tren ng mga sandaling yon. Anong problema, Damian? Concern na tanong ni RC sa akin. Bakla, baba na tayo sa next station. Pag-aya ko sa kanya. At ano naman ang gagawin natin sa Bangbang Station? At saka akala ko ba uwing-uwi ka na? Tanong pa niya sa akin. RC, ewan ko pero bigla akong kinabahan dito sa tren. Parang may something wrong. Alam mo yun? Paliwanag ko sa kanya. Pero hindi sineryoso ng kaibigan ko ang aking sinabi. Kailan ka pa napraning ng ganyan, Damian? Tanong niya sa akin na natatawa. Walang mangyayaring masama, okay? Makakababa ka sa tayuman ng ligtas. Ang sabi pa niya. Papa Dudut, nagpatuloy ang aking kaba hanggang sa makarating na kami ng Tayuman Station. Inaaya ko na nga siyang sumama sa akin pero nagmamadali na rin daw siya. Kaya no choice ako noon kundi ang lumabas ng tren nang hindi kasama ang best friend ko. Kumakaway pa nga siya sa akin at nagsabing mag-ingat daw ako sa pag-uwi. Pinilit kong ngumiti sa kanya habang kumakaway. Pero heto ang nakakatakot, Papa Dudut. Within a split second ay nagkaroon ng masamang premonition. Nakita ko si RC na duguan at parang gutay-gutay ang mukha niya. Ganon din ang mga kasama niyang pasahero. Sobrang natakot at gusto ko sanang pumasok ulit para hugutin ang best friend ko palabas ng tren. Pero huli na ang lahat dahil nagsara na noon ang tren at pagkatapos ay nagsimula na itong umandar papalayo. That time, Papa Dudut, ang bilis ng tibok ng puso ko. Bigla akong pinagsisihan ang pag-iwan ko sa best friend ko sa loob ng tren na yon. Matagal din siguro akong nakatayo doon sa Tayuman Station. Kinakabahan. Nagdarasal na sana'y walang mangyaring masama kay RC. Hanggang sa muling nagring ang Nokia 5110 ko at tumatawag ulit si Mama. Agad kong kinausap ang aking ina at nagsabing nasa tayuman na ako at pauwi na ako sa aming bahay. Samantala ay makalipas siguro ng 25 to 40 minutes ng biyahe ko, simula nang buwaba ako ng Tayuman Station ay nakarating naman ako ng ligtas sa aming bahay. Pero pagdating ko noon, naabutan kong nanonood ng TV ang mga kapatid at magulang ko ng breaking news sa TV. At nang tingnan ko yon, nagimbal ako sa aking mga nakita, Papa Dudut.
Nagkaroon nga ng pagbomba sa isang tren ng LRT sa Blumentritt Station at may mga nasawi sa sinasabi ng news na isang terrorist attack. Lalong tumaas sa mga balahibo ko sa katawan nang makita ko sa shot ng kamera ang wasak na loob ng tren. At nang makita ko ang numero ng tren ay napaiyak na ako dahil ang tren na sumabog ay ang number 1037, ang tren kung saan kami sumakay ni RC. Nagulat naman ang pamilya ko nang mapasigaw ako at hysterical na umiiyak kaya tinanong nila ako kung bakit. Doon ay pinagtapat ko ang lahat na yung tren na yon ay ang tren na sinasakyan namin ng best friend ko. That time ay umaasa rin ako na nakaligtas si RC sa bombing na yon, pero nang i-flash ang mga pangalan ng mga nasawi sa LRT train bombing ay lalong nanghina ang buong katawan ko. Nag-flash ang pangalan ni RC kasama ang best friend ko sa mga nasawi ng araw na yon. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Nang bumalik ako sa trabaho kinabukasan ay lahat kaming mga parlolista kasama na ang may-ari ay nag-alay ng padasal sa yumaong si RC. Pagkatapos ng shift namin ng 3:00 ng hapon ay sabay-sabay kaming nagtungo sa bahay ng best friend ko. Doon ay naabutan naming pinaglalamayan na si RC. Hindi na pinayagang buksan ang kabaong ng best friend ko kasi ayon sa nanay nito ay nagkagutay-gutay ang mukha at katawan ni RC. Nang isa siya sa mga nasabugan ng bomba na implanted sa tren. Lahat kami ay nagpaabot ng tulong sa pamilyang iniwan ng best friend ko. At bago kami umalis ay nagpaalam pa ako sa best friend ko na umiiyak. Maraming salamat sa mga taong magkasama tayo, sa mga happy memories natin bilang magkaibigan. Hindi kita makakalimutan, RC. Best friends forever. Yun ang huli kong sinabi sa harap ng kabaong ng best friend ko. Pagkatapos noon ay inasahan ko na ang magiging malungkot ang celebration ko ng New Year's Eve dahil sa pagkawala ng isa sa mahalagang tao sa buhay ko. Buti na lamang at naroroon ang pamilya ko para i-cheer up ako. At least, kahit sandali ay nakuha kong maging masaya sa pagsalubong sa bagong taon. January 2, 2001 ay bumalik na ulit ako sa trabaho. At doon ay nag-announce na ang may-ari ng aming parlor na ililipat na raw kami ng pwesto sa Valenzuela na raw. Nagulat kami sa announcement na yon pero katwiran ng may-ari ay tinaasan daw ng landlord namin ang renta sa pwesto ng parlor. Kaya no choice ang may-ari kundi ang lumipat. No choice din kaming mga parlolista kundi ang magtrabaho na sa Valenzuela. Yun nga lang ay masyadong malayo ang Valenzuela sa bahay namin sa Maynila. Nang panahong yon ay traffic na rin pauwi at papasok ng trabaho at dahil sa lumalaki ang pamasahe ko ay nababawasan ang perang ibinibigay ko sa aking pamilya. Kaya naman nag-decide ako mag-stay in beautician. Pumayag naman ang may-ari at isinama niya ako sa 2 pang kasama ko na mag-stay in na kasama ko. Samantala may maliit na silid sa parlor kung saan ako nagtatrabaho. Doon kami natutulog, pinagkakasya naming 3 ang aming mga sarili sa maliit na silid. Kapag wala kaming gimmick sa gabi pero kahit siksikan ay masaya kaming 3 dahil na-close ko naman ang mga kasama ko. Sina Carlo at Mika. Pero alam mo Papa Dudut, simula nang lumipat kami sa Valenzuela ay nakaramdam kami ng kakaiba at nakakakilabot sa nilipatan naming bagong pwesto. Ewan ko ba Papa Dudut pero parang nararamdaman kong may sumunod sa amin na lumipat sa bagong pwesto namin. Ganon din ang nararamdaman ng mga kasama ko. Lalo na kapag may bigla na lamang kaming naaamoy na pamilyar na scent na alam naming manggagaling lamang sa isang tao. At naaamoy namin yon tuwing gabi. Papa Dudut, bagamat hindi ako sigurado pero kutob kong si RC ang nagpaparamdam sa amin. Mukhang sinundan niya kami sa bago naming pwesto. Minsan sa kalagitnaan ng gabi habang nakahiga na kaming 3 ay
naririnig na lamang naming kumakalansing ang gunting at suklay na para bang may gumagamit noon. Minsan naman ay may parang humahalakhak. Yung halakhak mismo ni RC na nakilala namin. Tapos Papa Dudut, may mga pagkakataon ding umaandar ang silyang digulong. At pagising namin kinabukasan, nasa tapat ng working area ko ang silya, kung saan ay may maliit na picture ni RC na nakadikit sa salamin. Tapos ay gulong-gulo ang mga gamit doon. Kalat-kalat ang mga rollers at blower at kung ano-ano pa. Nung una ay binabaliwala lang namin yon, pero dumating ang panahon na parang pinaglalaroan na kami ni RC. Isang araw naman ay pinadasala ng may-ari ang aming parlor. Ipinatawas na din ito at lumabas nga sa tubig ang hugis ni RC. At ayon pa sa albularyong nagtawas ay hindi raw matanggap ni RC na patay na siya. At mainam daw para matahimik na siya ay palagi daw naming ipagdasal ang kanyang kaluluwa, na sana'y matanggap nito ang katayuan niya bilang isang patay at makita na nito ang liwanag. At yun nga ang ginawa namin, Papa Dudut. Kada alas 6 ng gabi bago umuwi ang mga kasama namin ay nagnunovena kami para matulungan si RC na makatawid sa liwanag. Ngunit hindi pa rin nawawala ang manifestations ng kaluluwa ni RC sa parlor sa kabila ng lahat. Kaya pinagpalagay na lang namin sa aming sarili na wag nang matakot at masanay na lamang sa presensya ng aming kaibigan at katrabaho. Hindi naman niya siguro kami sasaktan. We'll just have to live with it, ika nga nila. Ngunit isang gabi kakaiba na ang pinamalas ng ghost ni RC sa amin. Kinabukasan pagising namin ay nagulantang kami ni na Carlo at Mika na may mga sulat ng lipstick sa naglalakihang salamin ng mga tukador. May drawing pa ng demonyo sa isa sa mga salamin na lubos naming kinakatakot. Anong ibig sabihin nito? Kaya agad naming tinawag ang may-ari at ipinakita sa kanyang nangyari. Maski siya ay kinilabutan din sa kanyang mga nakita. Sigurado ba kayo na hindi isa sa inyo ang gumawa nito? Kumpronta sa amin ng may-ari. Carlo, Mika, Damian? Baka naman isa lang sa inyo ang gumawa nito kasi kayo lang tatlo ang naiiwan dito sa bahay. Pagpapatuloy pa niya. Hindi kami ang gumawa niyan, Manay, insist ni Carlo sa aming amo. Tulog na tulog kaming tatlo sa kwarto namin at saka hindi nga kami lumalabas ng kwarto paggabi kasi baka makita namin ang multo ni RC. Agad na sinaway siya ng aming amo. Si RC na naman ang pinagbibintangan ninyo. Nananahimik na yung kaluluwa ng kasamahan ninyo, aniya. That time, Papa Dudut, ay nararamdaman ko na parang iba na ang aura ng aming parlor. Para bang hindi na siya si RC ang naroon sa loob. Manay, parang hindi na nga si RC ang nararamdaman kong nandito sa parlor natin. Kasi hindi gagawin ng best friend ko ang ganyan. Oo, mapagbiro siya nung nabubuhay pa siya. Pero hindi niya maiisip na mag-drawing ng demonyo sa salamin gamit ang lipstick. Wika ko. Sumingit naman sa usapan si Mika. Naku, baka hindi naman pala si RC ang nagmumulto dito. Alam niyo na baka may gumagaya lang sa kanya kasi isipin niyo ha, kung mamamatay ang isang tao, magpaparamdam yan sa lugar kung saan siya namatay. O sa bahay ng pamilya niya o sa luma nating pwesto sa Quiapo. Pero yung susundan niya tayo dito sa Valenzuela ay parang imposible, aniya. Napaisip kaming lahat sa sinabi niyo ni Mika at nakita namin ang kanyang punto. Kaya para masigurado kung si RC nga ang nagpaparamdam sa amin ay muling nagpatawag ng psychic ang may-ari. Ipinaaral namin sa kanya ang nangyayari at ayon dito, may isang masamang kaluluwa raw ang napadpad sa aming parlor. Hindi na raw si RC ang kasama namin kundi iba na. Matagal nang umalis si RC ngunit pinalitan nito ng iba, isang masamang kaluluwa na posibleng nananako talaga. Kinilabutan kaming lahat, Papa Dudut. Muling pinadasalan ng may-ari ang parlor at pinaalis naman ng psychic ang masamang kaluluwang sinasabi nito. Magmula noon ay natahimik na rin ang aming parlor. Nawala na yung mga paramdam sa loob. Doon ay nakahinga na kami ng maluwag at nakapagtrabaho na ng maayos.
At para masigurado namin na talagang natahimik na ang kaluluwa ni RC ay muli kaming nagpamisa sa kanya, lalo na sa ika-40 araw simula ng kanyang pagkamatay. Kasama namin noon ang pamilya niya, sabay-sabay naming ipinalangin sa Diyos na sana'y tulungan si RC na mahanap na ang liwanag. Kinagabihan ay napanaginipan ko si RC na nasa tapat daw kami ng simbahan ng Quiapo. Damian, huwag niyo na akong alalahanin. Kasama ko na sina lolo at lola sa paradise, ang sabi niya sa akin sa panaginip. Talaga? Anong itsura ng paradise? Tanong ko pa sa kanya. Basta maganda, maliwanag, masarap ang simoy ng hangin, maraming pogi sa paligid. Biro pa niya sa akin. Hanggang sa langit ba naman malandi ka pa rin? Natatawa kong sabi sa kanya. Pero Damian, masaya na ako dito sa paraiso. Pakisabi sa mga kasamahan natin at sa pamilya ko na wag nila akong alalahanin. Kasi kasama ko na si Big Bro sa taas, ang sabi pa niya. Natuwa naman ako at naiyak sa kanyang sinabi. Mami, miss kita bakla. Mukhang gusto mo na yatang sumama sa akin para makaharap mo na sina Big Bro at San Pedro. Natatawang biro pa niya sa akin nang mapansin niyang naluluhan ako. Lukaret, hindi pa ako handa no. Marami pa akong dapat na gawin para sa pamilya ko. Sa akin lang din sila umaasa. Katwiran ko naman. Naintindihan ko. Breadwinner ka rin tulad ko. Pero huwag ka mag-alala. Hindi mo pa oras at marami ka pang matitikmang boys dyan sa lupa. Uwi ka nito sabay halakhak. Napahalakhak na rin ako sa kanyang biro. O paano Damian? Magkita na lang tayo sa hinaharap ha? Kailangan ko nang bumalik kina Big Bro. Paalam niya sa akin. Bakla, hindi kita makakalimutan. Maraming salamat sa ilang taong friendship natin ha? Wika ko. Ang drama mo bakla. Daig mo pa si Claudine Barreto. Biro pa niya sa akin bago siya tuluyan ang umalis. At doon ay nagising na ako mula sa aking panaginip. Naiyak na ako saglit pero tumahan din ako dahil alam kong nasa mabuti na siyang kamay ng Diyos. At simula noon ay hindi ko na nakakalimutan na isama siya palagi sa aking panalangin. At yun nga papadudot, mahigit 2 dekada na rin po ang lumipas simula nang mamatay si RC, pero buo pa rin ang mga alaala niya sa akin. Marami pa akong naging kaibigan at best friend pagkatapos niya. Pero masasabi kong bukod tangi talaga si RC. Best gay friends forever. Papadudot, heto lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo at sana'y mabasa nyo ito at mapiling itampok sa inyong mga channel sa YouTube. Muli maraming salamat at magandang gabi ulit sa inyong lahat. More power, lubos na gumagalang, Damian. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat mga solid na mga followers. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.